tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking trahedya na naman ang yumanig sa Ukraine matapos ang sunod-sunod at malawakang pag-atake ng militar ng Russia. Sa pinakahuling ulat mula sa mga lokal na otoridad, binomba ng mga puwersang Ruso ang mga pangunahing lungsod ng bansa, partikular na ang kabiserang Kyiv at ang Kharkiv. Ang marahas na opensibang ito ay nag-iwan ng matinding pinsala sa mga estruktura ng sibilyan at nagdulot ng malaking pinsala sa mga makasaysayang pamana ng bansa. Sa lungsod ng Kharkiv, 5 matatapang na tagapagligtas o rescuers ang kumpirmadong nasawi habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Sila ay rumesponde upang apulahin ang apoy na sanhi ng naunang pambobomba nang biglang tamaan sila ng isa pang sunod na pagsabog. Ipinahayag ni Interior Minister Ihor Klimenko na ang ganitong uri ng pag-atake ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga unang tumutugon sa krisis. Bukod sa 5 nasawi, hindi bababa sa 5 iba pang mga emergency workers ang malubhang nasugatan sa naturang insidente sa Kharkiv. Ang taktikang ito ng Russia na muling magpasabog sa parehong lugar kung saan may mga nagliligtas ay tinutulan at kinondena ng pamahalaan ng Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang pamamaraang ito ay tila sadyang idinisenyo upang mapinsala ang mga sumasaklolo sa mga sibilyan. Samantala, nyanig din ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang buong kabiserang lungsod ng Kyiv. Isang malaking serye ng mga ballistic missile na sinundan pa ng mga Shahed drone ang sumalakay sa himpapawid na naging sanhi ng malaking takot sa mga mamamayan. Maraming residente ang napilitang magtago sa mga underground shelter at mga istasyon ng tren upang mailigtas ang kanilang mga sarili mula sa panganib. Kinumpirma ni Interior Minister Ihor Klimenko na ang Kyiv ang naging pangunahing target ng matinding pag-ataking ito. Ayon sa kanyang pahayag, nagkaroon ng malawakang pagkawasak sa mga infrastrukturang sibilyan na walang kinalaman sa militar. Dagdag pa rito, hindi bababa sa 20 tao kabilang ang isang musmus na bata ang agarang nangailangan ng tulong medikal dahil sa mga natamong pinsala mula sa pagsabog. Ayon kay Timur Tkachenko, ang pinuno ng Kyiv City Military Administration, 5 magkakahiwalay na pag-atake ang tumama sa mga sibilyang lugar sa loob lamang ng wala pang 30 minuto. Ang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga bombang ito sa Shevchenkivsky District ay nagdulot ng matinding kalituhan at kawalan ng kakayahan para sa mga residente na makahanap ng ligtas na masisilungan sa tamang oras. Kabilang sa mga direktang tinamaan sa Shevchenkivsky District ay ang isang mataas na gusaling tirahan na may 25 palapag. Ang pambobomba ay nagdulot din ng malaking sunog sa isang lokal na palengke at isang tindahan ng mga pagkain sa malapit. Ang mga residenteng naninirahan sa dambuhalang gusaling ito ay nakaranas ng matinding takot habang ang apoy ay mabilis na kumakalat sa iba't ibang palapag nito. Sa kabilang dako ng lungsod, partikular sa Obolonsky District, isang 9 na palapag na gusaling tirahan naman ang nakatanggap ng direktang tama mula sa isang missile. Ang pinsala sa estruktura ay napakalaki at nagdulot ng agarang paglikas ng mga pamilyang naninirahan doon. Ang mga larawan mula sa pinangyarihan ay nagpapakita ng naglalakihang usok at sirang-sirang mga dingding ng tirahan ng mga mamamayan. Tahasang inakusahan ni Tkachenko ang pamahalaan ng Russia sa sadyang pag-target sa mga residential building at mga tirahan ng mga ordinaryong mamamayan. Ayon sa kanya, hindi ito isang pagkakamali kundi isang sadya at planadong desisyon ng militar ng Russia upang maghasik ng takot sa mga sibilyan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalang galit at bighati ng mga opisyal ng Ukraine sa tindi ng pinsala. Bukod sa mga tirahan, ang isa sa pinakamalaking trahedya sa pag-ataking ito ay ang matinding pinsala sa Kyiv-Pechersk Lavra, isang napakahalagang banal na dambana. Ang monastic complex na ito ay itinuturing na isa sa pinakasagradong lugar para sa mga Kristiyano sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, isang malaking sunog ang sumiklab sa loob ng complex matapos itong tamaan ng mga piraso ng sumabog na missile. Inihayag ni Metropolitan Epiphanius, ang pinuno ng Orthodox Church of Ukraine, na ang bubong ng Dormition Cathedral ay nasunog sa gitna ng magdamag na pag-atake. Ang katedral na ito ay ang puso ng buong monastic complex at may napakataas na halaga sa pananampalataya ng mga mamamayan. Agad na nagpadala ng mga bumbero upang subukang kontrolin ang apoy bago pa nito tuluyang mawasak ang buong estruktura. Mariing kinondena ni Metropolitan Epiphanius ang marahas na gawaing ito ng Russia na tinawag niyang isang krimen laban sa sangkatauhan, laban sa kasaysayan at laban sa Kristyanismo.
Nananawagan din siya sa buong komunidad ng mga mananampalataya na magkaisa sa panalangin upang mailigtas at maprotektahan ang sagradong lugar na ito mula sa tuluyang pagkawasak na dulot ng walang kabuluhang digmaan. Ang Kiev Pechersk Lavra, na kilala rin sa tawag na Monastery of the Caves, ay isang napakalawak na complex ng mga monasteryo at simbahan na itinayo mula pa noong ika-11 hanggang ika-19 na siglo. Ang lugar na ito ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan at arkitektura ng Ukraine sa paglipas ng mga dantaon. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng pananampalataya ng mga mamamayan sa kabila ng mga pagsubok. Ang makasaysayang dambanang ito ay opisyal na nakalista Jaco isang UNESCO World Heritage Site dahil sa pambihirang halaga nito sa kultura ng buong mundo. Ang ilan sa mga simbahan sa complex na ito ay konektado sa pamamagitan ng isang masalimuot na sistema ng mga kuweba sa ilalim ng lupa na umaabot sa higit 600 metro. Ang mga kuwebang ito ay naglalaman ng mga labi ng mga santo at sinaunang monghe. Matatagpuan sa kanang bahagi ng pampang ng Dnipro River ang katedral at mga simbahan sa complex na ito ay naging paboritong destinasyon ng mga peregrino o pilgrims sa loob ng maraming siglo. Ang kagandahan ng arkitektura nito na nakadungaw sa ilog ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Kiev. Ang pinsala sa lugar na ito ay hindi lamang kawalan para sa Ukraine, kundi para sa buong sibilisasyon ng tao. Ang pag-atake sa mga pamanang pangkultura at relihiyoso ay muling nagbunsod ng matinding batikos mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong pang-internasyonal. Binigyang diin ng mga eksperto na ang pag-target sa mga UNESCO site ay isang paglabag sa mga pandaigdigang kasunduan sa proteksyon ng kultura sa panahon ng digmaan. Nanawagan ng marami para sa mas mahigpit na parusa laban sa mga may sala. Sa kabila ng panganib, ipinakita ng mga mamamayan ng Kiev ang kanilang katatagan habang patuloy na naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng lupa. Ang mga bata at matatanda ay magkakasamang nagpalipas ng gabi sa mga malamig na istasyon ng tren habang naririnig ang tunog ng mga sirena at pagsabog sa ibabaw. Ang bawat gabi ay naging isang pagsubok ng kaligtasan para sa milyon-milyong residenteng walang sala. Ang paggamit ng mga ballistic missile at mga Shahed drone ay nagpapakita ng patuloy na estratehiya ng Russia na ubusin ang depensang panghimpapawid ng Ukraine at sirain ang moral ng mga mamamayan nito. Gayunpaman, ang bawat pag-atake ay tila lalo lamang nagpapatibay sa determinasyon ng mga Ukrainyano na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at ang kanilang mga sagrado at makasaysayang pamanang pangkultura. Habang patuloy ang labanan, ang mga emergency services ng Ukraine ay nananatiling nasa unahan ng labanan upang magligtas ng buhay sa kabila ng banta sa their sariling kaligtasan. Ang kabayanihan ng mga rescuers na nasawi sa Kharkiv ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang mga kasamahan na patuloy na lumalaban sa apoy at nagliligtas sa mga biktima ng pambobomba sa buong bansa araw-araw. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling masela ng sitwasyon sa Ukraine habang patuloy ang investigasyon sa kabuuang pinsala sa Kiev Pechersk Lavra. Kami ay patuloy na magbabantay at magbibigay ng mga pinakabagong balita ukol sa nagpapatuloy na krisis na ito sa mundo. Ako po ang inyong tagapagbalita, nag-uulat para sa inyo upang manatiling mulat at laging handa sa mga kaganapan sa buong daigdig.